Hindi naman tayo natatakot dito sa impeachment ni VP Sara eh. Actually, di ba nga, sabi nga ni VP Sara last year, hindi daw siya magre-resign. Kasi sinasabi nila, isang option, mag-resign ka, VP Sara, para eligible ka pa rin tumakbo. Para eligible ka pa rin tumakbo sa any position. Pero mga bossing, ang masaklap nito dahil yung mga tao, hindi nila maipupush kasi halimbawa mag-resign si Inday Sara, mamimili ang presidente. Mamimili ang presidente kung sino ang ipapalit niya kay Inday Sara. Noon ang plano, mapatalsik si Inday Sara para maipalit si Tito Sotto. Ito ang mga teorya ha. Si Tito Sotto ang ipapalit para maipush nila yung kanilang agenda. Ano ba yung kanilang agenda? Constitutional reform. Con and Conre. Corn beef. Gusto nila talaga mapatalsik ng maaga si Inday Sara Duterte. Tapos may iupo nila dyan i-appoint ng presidente kasi presidente mamimili kung sino yung i-appoint niya. So pipiliin niya si Senator Bato. Si Senator Tito Walang Kwenta Sotto. Siyempre, pag yun ang vice president niya, wala nang threat. Wala nang threat sa kapangyarihan dahil aso niya yan si Tito Sotto. Wala nang threat sa kapangyarihan ni Bongbong Marcos. So ano mangyayari ngayon kapag si Tito Sotto na ayan na? Siyempre wala na mag-o-oppose, wala na mag-e-expose. Kasi mga senador kung hawak na hawak din nila, siyempre dating Senate President yung Vice President tapos yung Presidente. So parang super duper majority na hawak na nila lahat from President, Vice President, Congress to Senate. So wala na check and balance. Ang gagawin nila dyan mga bossing, pag-iisahin nila yung Kongreso at Senado. Magiging isang tahanan na lang yan. So ang boto ng Congress at ng Senate iisa na lang. Pag nangyari yan, patay ang Senado, 24 man lang sila, 300 plus ang Congress. So kung halimbawa yung 200 bumoto na kagad pabor doon sa gustong mangyari ng pamahalaan, kahit na yung 24 senador umayaw, wala na. Kasi counted na yan as bilang na lang talaga. Hindi katulad ngayon, may check and balances pa tayo. Mayroong boto dito sa Congress, aakit sa Senate, pagbobotohan ulit ng Senate, may kapangyarihan ng Senate para ibalik yun sa Congress. So pwedeng harangin na nila on their level. Pero kapag napag-isa na ang Congress at ang Senate, wala nang way para harangin nila. Wala nang way para harangin nila yung mga bagay-bagay. Parang na yan. Siyempre, yung mga congressman, bayad yan lahat. Kumita na yung mga yan. Siyempre, yung political agenda ng mga congressman yung importante lang naman sa kanila. Mga proyekto nila, ganyan, kasi dyan sila kumikita. Maliit man lang yung distrito nila, mabili nila yung mga botante nila. Tapos makuha nila yung mga kickback nila dyan sa mga proyekto sa DPWH at kung saan pang mga procurement na meron dito sa Bayang Pilipinas. Yun ang importante. Ang masaklap pa niyan, may extend pa yung termino ng presidente. Yun ang gustong-gusto talaga nila, may extend yung termino ng presidente or mabago. Magstay sila diyan pang habang panahon. Yun lang naman talaga ang gusto nila. Kasi ayaw talaga nila na bumaba sa pwesto. Kasi nga, pag bumaba sila sa pwesto, sandamukal na mga kaso ang kakaharapin nila dahil mga mandarambong sila. Ganyan yan. So iupo si Senator Tito Sotto. Ang problema, na-unseat siya si Cayetano ngayon. So sino na? Pag na-impeach si Inday Sara, sino na ngayon ang iuupo nila? Siyempre iuupo nila si Sandro Marcos. Hindi mismo si Sandro Marcos si Bogie D. Si Bogie D kasi aso yan ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos man na naglagay dyan. Si Sandro Marcos ang nagtanggal talaga dyan kay Martin Romualdez. Dyan sa Kongreso. Kasi nga kulang-kulang yung yung natatanggap niya mula kay Zaldico. Kaya gusto niya na hindi na, ako na lang. Sino ba ang Committee on Appointments on Appropriations ngayon? Si Swanson ba 'yon? Swanson ng Nueva Ecija. Solid North din 'yan. So yun yung mga galawan nila mga bossing. Kaya galit na galit sila na nawala kay Tito Sotto yung kapangyarihan diyan sa Senado. Kasi ang gusto talaga nila talagang ma-impeach ito si Inday Sara. At pag na-impeach ito si Inday Sara, hindi na siya makatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Kaya nga sabi nila, natatandaan nyo, sinabi nila na kahit mag-resign si Inday Sara, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Kasi nga talagang ang plano nila, kasi pag nag-resign si Inday Sara, di sana itutuloy na namin yung mga kaso against her sa ombudsman. Pero hindi Ang sabi nila, kahit mag-resign siya, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Kasi nga,
hindi importante na makasuhan lang si Inday Sara dito sa Pilipinas. Ang importante talaga sa kanila, yung mawalan ng kapangyarihan, karapatan si Inday Sara na makatakbo sa kahit na anong posisyon. Yun ang problema nilang malaki. Yun ang problema nilang malaki. And alam naman natin na they tried they attempted to remove itong si John Vic Rimulya at may ugong-ugong na ipapalit dapat si Trillanes. Para saan? Dahil ang DILG ang may hawak ng city, yung mga local government units. Yung mga mayor, governor, ganyan. Siyempre, sino ba ang pwedeng pumalit kay Inday Sara kapag halimbawa siya ay ma-impeach or makasuhan at hindi na siya eligible to run for president on 2028? Sino bang papalit sa kanya? Ang pinakamalapit na nakikita nilang papalit sa kanya, kapatid niya, si Basti Duterte. So kung ngayon pa lang, papapalitan na si palagay ko isa yan eh. Isa yan sa ino-offer ni Trillanes eh. Na talagang i-wipe out lahat ng mga posibleng Duterte na tumakbo sa 2028 election. Kaya siguro in-offer niya yan, kaya lang si John Vic Rimulya matigas din yan. Hindi yan papayag na mapunta kay Trillanes yan. Nag-resign nga yun bilang gobernador ng Cavite para dyan sa posisyon na yan kasi pang buong Pilipinas yan. So palagi ko ang in-offer ni Trillanes dyan is, sige na, ilagay mo ako dyan. Tatrabahuhin ko, imbestigahan ko tong Davao. Lahat ng paninira itotodo ko sa Davao. Para pati itong si Mayor Baste masira at hindi rin magkaroon ng chance para manalo or tumakbo sa 2028. Yun yan mga bossing. Wala nang ibang reason talaga para mag-isip ka pa ng iba. Yun lang yun. Ayaw nila ng Duterte na magkaroon sa 2028 and sa future kasi nga alam nila na dahil sa mga Duterte mga negosyo nila, mga pandarambong nila, pandurukot nila, mga pagnanakaw nila at pang-aabuso nila sa taong bayan, talagang pag Duterte yan nakaupo, matatapos yan. Ngayon, ito na si Senator Cayetano. Si Senator Cayetano ang naging Senate President ngayon. Kaya gigil na gigil sila kasi yung plano nila, akala nila smooth biglang nagkaroon ng hump. Magaling man ito si Cayetano and palaban naman yung mga kasama ni Cayetano. Kaya ngayon, ang tinatry nilang sirain yung leadership ni Cayetano. Tinatry nilang sirain yung leadership ni Cayetano sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, nasabihin na weak leader siya, katulad ni Bongbong. Nasabihin na siya ay walang control sa Senado. Kaya kung makikita nyo, ang daming drama nagaganap ngayon, di ba? Na parang walang nangyari, parang ganito, parang ganyan, yung stage, ganun yung mga pinagsasabi nila. Lumalabas ngayon sa mga CCTV footages na hawak ng mga DILG na wala talagang nangyaring masama, walang ginawang masama itong otoridad at ang may pagkakamali ay Senado. Take note ha, wala pang isang linggo si Senator Cayetano bilang Senate President, si SP Cayetano, na hagad, kaliwat kanan na hagad yung paninira pag itong mga kasamahan nila sa minority at saka itong mga otoridad. Dito mo malalaman na talagang matindi ang malaking bukol, malaking black eye yung idinulot noong pagpasok ni Senator Bato de la Rosa at pagboto niya kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nung nakuha nila kay Tito Soto, ang laking dagok sa kanila. Napakalaking dagok sa kanila. Kasi nga, hindi nila maisa sa katuparan agad-agad. Maaring, nakalinya na nakarelease na biglang naputol yung release dahil dito sa nangyaring agawan ng kapangyarihan dyan sa Senado. And they are trying to redeem it and maglalagay sila ng panibagong aso nila. Si Gatchalian doon ilalagay nila. Napaka-importante nga na abogado ang ilalagay natin bilang presiding judge. Diyan sa presiding judge diyan sa impeachment court. Kasi nga, kung hindi abogado, paano niya didesisyonan yung mga motion, paano niya didesisyonan yung mga kung papaanda rin, patatakbuhin yung meeting kasi magagaling na tao man yung mga nandiyan. So paano niya kokontrolin yung na naaayon sa batas yung hearing.